Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubuni ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betanya kasama ang 12, palibhasay gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga, ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon lamang, sapagkat hindi pa panahon ng igos. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus, kanyang ipinagtabuyan ng mga nagbibili ng roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at upuan upang magtinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at buhat noon ay humanap na sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa kahanga-hanga at dumarami ang humahanga sa kanyang mga turo. Pagdating ng gabi, lumabas na muli ng lungsod si Jesus at ang 12 alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at ang kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo't namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. At sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong matanggap na ninyo ito, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y nanalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong mga pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. At ito po ang dahil huling Biyernes ng Mayo, sinasagot na ng langit ang ating kahilingan, nagsisimula na pong mag-ulan at tayo'y patapos na rin sa bakasyon
Sa susunod nga pong linggo, brigada eskwela na. Walang dahilan para tayo makalimot magpasalamat sa Diyos. Kaya't sa diwa ng pasasalamat at malalim na pananampalataya, muli nating ihatid at ialay sa Diyos ang ating pasasalamat at kasiyahan sa masigabo nating palakpakan. Di po natin nakalain na matatawid na natin ang buwan ng Mayo, na pagtagumpayan natin ang mga maiinit na araw at linggo, at ngayon nga po ay nagsisimula ng mag-ulan, palapit na ang panahon naman ng tag-ulan. Lagi ko po itong hinihikayat sa aking mga misa na sana'y pakiusapan natin ng langit na bumagsak na ang ulan upang guminhawa ang kapaligiran at magkaroon din ng sapat na pagkain ang bawat pamilya at tahanan. Kaya't patuloy ho tayong magdasal. Ulan lang, Lord, walang baha, para tayo'y masaya at maginhawa. Kanina po, papunta sa Quiapo, as usual, ako ho'y nag-jeep. 3 lang ho kaming pasahero. Nakasanayan ko na po na tuwing ako'y sasakay at kaunti ang pasahero, nagdadasal ako, Lord, sana may sumakay pa para malaki ang kita ng driver. Paisa-isa ho, may sumakay. Ang isa sa kanila may bit-bit na plastic na nung sinilip ko, parang meron siyang mga banana fritter. No. Banana fritter nga ba 'yon? Or maruya, sorry. Wala pala sa apa. Maruya. No. Ginutom ho ako lalo kasi hindi ako nagtanghalian. Nagahol ako ng oras at sa aking kagutuman, ako naglalaway doon sa maruya na nakita ko doon sa bit-bit nung ali. Nahiya naman akong magtanong, baka hindi pambenta. Pero nung may sumakay pa hong 4 na bata, nakiangkas, sumabit, di nga nagbayad eh. Nagkaroon ako ng kaisipan na, tanong ko kaya kay ate kung binebenta niya yung saging maruya na nasa lalagyan niya. Kasi yung 4 na batang sumakay, mukhang lagalag, no? Nag-e-enjoy sa bakasyon, mga batang yagit na mukhang hindi pa nagtanghalian. Wala nga hong pamasahe, kaya nakiangkas na lang. Buti mabait ang driver, pinaangkas sila. Yung iba nagpapababa. Siguro yun ho ang dahilan, kaya kaunti ang pasahero, para may maangkas na iba tulad ng mga batang ito. Malayo-layo pa po, nasa Espanya na kami. Sabi ko, subukan ko kaya. Baka gusto ng mga bata ng maruya. O baka naman choosy sila, ayaw. Nagmarunong pa ako. Kaya't sinimulan ko, binebenta po ninyo yan. Sabi niya, opo. Kano po? 25. Ha? 25. Gulat ako. 4 yung bata. Kung ibibili ko isa-isa, 100. Parang ang bigat. Pero sabi ko, di bali na. Mabusog lang yung 4 at may kitain na si ate na sa kanyang ibebenta. Nakasakay pa lang siya sa jeep, may kita na. Kaya tuwang-tuwa po si ate, na binalot niya yung kanyang maruya, isa-isa, binayaran ko at ibinigay ko po doon sa mga bata. Masaya po ang mga batang kinain, ibig sabihin, gutom. Katanghaliang tapat at wala silang ibang pananghalian, kundi yun pong maruya. In fact, pagdaan nga po ng dyan sa may Espanya, turo sila ng turo. Diyan kami kumain, no? Diyan sa may Mag-Inasal. Pero ang tinuturo, Jollibee, McDo. Mukhang hindi alam ng bata.
Pero ang sa kanila, baka nahihilo na sa gutom. At yun ang naging dahilan kung bakit ako ho'y nahikayat na manghahas na bumili doon sa jeep alang-alang sa mga batang ito. Now, sa tingin ko po ito ang dasal ng Panginoon, sagot ng Panginoon sa aking dasal. Kasi po habang nasa daan, ako'y nananalangin, Lord, anong sasabihin ko sa mga tao? Anong sasabihin ko? Anong ibabahagi ko sa kanila? Mahaba po ang ebanghelyo. Maraming ganap. At isa na rito, nabigo, nalungkot ang Panginoon kasi nang siya'y nagutom, and presumably, it's not just him who was starving. He must be starving together with the rest of the apostles. Sa kagustuhan niyang mapakain sila, kasama na siya. Nalungkot ang Panginoon nang makita niya ang punong igos, walang bunga. Well, sasabihin natin, ang kasulatan na nga nagsabi, hindi panahon ng pamumunga ng punong igos. Anong ina-expect niya? Ba't sa maghahanap ng bunga? Alam niya hindi panahon. Pero, just the same, ang Panginoon ay naghanap ng pagkain, bunga ng punong igos, na sa tingin ko hindi lang naman para sa Kanya, kundi para maibigay niya sa mga alagad niya. Kaya't gano'n na lang ang lungkot niya nang wala siyang nakitang bunga. Sa templo, pagdating nila sa templo ng Jerusalem, nasuko ang Diyos, magalit. Kasi ang mga tao hindi makapagdasal, ang mga tao hindi makapag-alay dahil kailangan nilang bilhin ang kanilang ihahandog at ang kanilang mga pinagpaguran ay hindi pinahihintulot ipasok sa templo. Nagalit si Jesus. First time na ang Diyos nagalit. Marunong palang magalit ang Panginoon dahil hindi na nila ginalang ang tahanan ng kanyang ama at lalo't higit ang mga tao ay hindi makapaghandog, hindi makapagdasal. Kaya anong ginawa niya? Pinagtataob niya ang mga pamilihan, ang mga palitan ng pera at sila ay kanyang tinuruan. So meaning, may paghahangad ang Diyos na mabusog, makapagdasal, makapag-alay, at may maiuwi ang mga taong nagpunta sa templo matapos silang magsakripisyo. Now, ito ho ang nais kong bigyan natin ng pansin, na sana maging katulad tayo ng Panginoon, na lagi nating pakikiramdaman kung anong pangangailangan ng iba. At hindi lang basta pakiramdam. Tayo ang gagawa ng paraan upang ito'y matugunan. Blessing ho kanina, may aling nagtitinda ng maruya. Wala pa siyang benta, kasasakay pa lang niya. Blessing na may 4 na batang sumakay. Batang yagit, mukhang gutom. Blessing, meron na akong 100 sa bulsa. Kaya't nung nagkatugma-tugma ho ito, ang ale, ang mga batang gutom, at yun ang pagkakataon na meron akong baon. Masaya si ate, may buena mano. Hindi pa nakakababa sa Quiapo, may bumili na. Masaya ang mga bata, may kinakain sila. At kahit sabi ko, pagdating ko na lang ng Quiapo, doon ako kakain, hindi na ako kumain. Kasi yung kakainin ko, naipabili ko na ng maruya para sa kanila. Pero masaya ako. Kasi may kumita at may nabusog. Sana lahat po tayo tulad ng Panginoon na laging iisipin ang kapakanan ng iba. Hindi hadlang kung ano man ang meron o ano lang ang mayroon tayo o kung tayo'y wala, kaya nga tayo'y lumalapit sa Kanya.
Dahil sa paglapit natin sa Panginoon, ito ang pagkakataon upang tayo ay maging biyaya niya sa iba. Anuman ang mayroon tayo, kagipitan, kakulangan, kawalan, ito'y magiging sapat na kasagutan sa pangangailangan ng iba. Kaya sana po araw-araw maging mapagmasid tayo tulad ng Panginoon. Tingnan natin, ano bang wala sa kanila at anong magagawa ko upang ang wala sa Kanya maibigay at matanggap niya. Huwag ho nating ipagkait na tayo nawa ang maging kasagutan ng Diyos sa panalangin ng iba. Bagamat meron ho tayong sariling panalangin, meron akong sariling pangangailangan at kagipitan, hindi ito dahilan. Bagkus ito pa nga ang dapat na maging susi upang maramdaman ko ang kanilang kagutuman, ang kanilang paghihintay, ang kanilang kawalan. Ito po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagparito dito sa lupa. Nakisama siya, nakipamuhay, at minarapat na siya mismo ang pagkaing nagbibigay buhay. 9 days from now, we will be celebrating the solemnity of the body and blood of Christ, Corpus Christi. At biyaya na ngayon pa lang sa atin hong nobenaryo, pagsasyam, paghahanda, ito na ang ating ebanghelyo. Pinatunayan ni Jesus na siya ang pagkaing nagbibigay buhay. At sana, tayo rin na pinakakain niya, maging pagkaing nagbibigay buhay din sa iba. O mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.